Ito kasi yung QR code. Ayan. Tapos, i-upgrade nga namin sa Limited Express para isang diretsyo lang. Kalagay, 903. Car number 2. Yan yung sakay natin. So, pag-translate mo, ayan, 903 Nagoy. Merong keys. Papasok nila yung luggage. So, libre lang naman yan to use. Pa-isa-isa lang ang bukas ng maleta. Meron din pala kasamang pantulog dito. Ayan. May top end, may pajama, egg, bacon, chicken, may parang noodles. Good morning everyone! It's our official day 2 here in Japan. So, naka-check out lang namin ng hotel for the hatak na naman ng mga person. Ay, may uwak. Ay, uwak ba yan? Kalapati wala. We will be going to Nagoya for today. Punta na tayo ng Umeda Station. Mag-walk lang tayo. Tapos, i-claim. Actually, yung gagamitin nating train or ticket papuntang Nagoya is yung Kintetsu Rail Pass, which we availed via Klook. But, again, as mentioned before, yung Kintetsu Rail Pass is just a standard ticket. So, yung ticket na yun, although makakarating kayo sa Nagoya, yung stops nun, marami. So, ang gagawin natin para mas mabilis tayo makapunta doon is i-upgrade natin yung Kintetsu Rail Pass. By the way, gagawa ko ng separate shorts to explain kung paano ba ginagamit yung Kintetsu Rail Pass kasi yung Kintetsu Rail Pass can be used also sa ibang cities such as Nara, may Kyoto din. Alright? So, maghahatak mo lang maleta ha. I'll see you later kapag mag-claim na tayo ng or mag-upgrade na tayo ng Kintetsu Rail Pass. Nandito kami sa Food Express ticket for Kintetsu Line. Bali, ito kasi yung QR code. Ayan. Tapos, i-upgrade nga namin sa Limited Express para isang diretsyo lang. Dito yan sa Limited Express tickets for Kintetsu Line. Malapit yan sa Times Place. Basta yun. Malapit yan dyan. Since hindi kami magkaintindihan, syempre, Google Translate, upgrade na kami. Tapos, unfortunately, hindi naman tumabot, 9 na binigay sa amin. So, bigyan kami na ganito. And then, sabi nung train staff, yung QR code pa rin na na-generate sa Klook, yung gagamitin namin. Ito, itatago niya lang in case may inagkaroon ng inspection. Okay? So, itong QR code, inactivate lang namin today kasi may pipinutin kang link. So, huwag nyo muna pipinutin yun once binili nyo kung hindi nyo pala gamitin. Since hindi namin ginamit, hindi lang namin pinindot. Tapos na-generate ng QR, which nagbabago every 5 minutes. So, sa akin, 2 tao yung nakabook sa akin. So, 2 QR code yun na magkaiba. Yun yung isa-scan nyo later on dun sa train station pagpasok. Okay? Ano nyo sa loob ng station, may mga, yung Apple, ngayon ko lang din napansin. Kasi na you cannot gain entry if screenshot yung ginamit nyo. Nakalagay naman pala. So, kanina kasi in-screenshot ko. Pero sabi nila, hindi daw siya gagana pag screenshot. Basta-basta din pag may time. So, ayan. Kita nyo, nakalagay 903 car number 2. Yan yung sasakyan natin. So, pag translate mo, ayan, 903 Nagoya, car number 2. Limited Express. Loob ng train. Dito nakalagay, dito nilalagay yung mga luggage nyo. Merong keys, papasok nila yung luggage nyo. Libre lang naman yan to use. Tapos, isa, desusi. Yung isa, via iCoca card. Sa top nyo lang. Mo, di ba ganyan? Hintayin mo siya mag-blue. Saka mo siya ilagay para mag-lock mo. Okay, and then, free lang to, no? Tama, walang charge. Harating na tayo here sa Nagoya Station. Nasa Nagoya Station na punta tayo sa hotel. So, yung hotel natin is located at Travel Lodge Nagoya Sakae. So, sakay tayo ng Higashiyama Line. Hanapin natin yung entrance. Dapat tayo dito eh. Maghanap lang ako ng stairs. Stairs? Ay, ng ano?
Escalator. Are you a fan of stairs? Kanina pa kami nagbubuhat ng maleta sa hagdan. Nakakaubos ng lakas yung pagbubuhat ng maleta. Pagpasensyahan nyo na rin pala yung paus kong boses. Sa Pilipinas pa lang, tinubo na ako. What more dito? Ang lamig-lamig pa. So, always drink your meds if pupunta kayo dito sa Japan. Nandito na tayo sa Fushimi Station. So, after the station, mag-walk na tayo papuntang Travelodge Hotel Nagoya. Sasakay. Nag-exit kami sa may East Gate. Tapos, paglabas na station, ayan, puro maraming tinda. Like, mga jackets, winter jackets. Tapos, majority is mga kainan. See? It's a 7-minute walk papunta sa ating hotel. And we'll see if makaka-check-in na tayo. Kasi past 11 pa lang Tapos 3 p.m. yung check-in. So, hopefully, yes. But if not, kailangan natin iwanan muna yung luggage natin before tayo mag-proceed sa ating other activities. By the way, tingnan nyo yung bag ko. Yung hand carry, airport hand carry ko. As in, kahit hatak-hatakit ko yung maleta ko rin, nakasabit siya. Super sulit pa. Shopee lang yan. Alam nyo na, link down below ko na lang. If you are interested. Sobrang spacious niyan. Kasya din laptop, iPad. May lagay na water dyan sa gilid. Diba? Marami akong compartments. Meron sa harap, meron inside. Hello guys! So, nandito na tayo ngayon sa ating hotel sa Nagoya, which is Travelodge. Ayan. Travelodge here sa Nagoya, Sakae. So, it's 11 pa rin ba? 11:59. 12. So, we will try to check it and see. So, tara, let's go! May breakfast pala itong hotel natin, guys. Ayun. Second floor, 6:30 to 9:30 for weekdays. 6:30 to 10 pag weekends. So, 3 pa yung check-in. So, hintayin na lang. Iniwan mo na yung mga luggage dyan. So, maraming luggage actually. For sure, marami ding maaga. Dito pala dun sa lobby ng hotel, sa likod, merong amenities such as mga coffee, vanity kit, slipper. So, kanya-kanyang kuha na lang yan. And then, meron din CR doon. Ito kasi yung reception. And then, over here, meron silang money exchange. Meron silang money exchange. Magkano palitan? General na lang, dollars. 140. Ang papalit natin kahapon, 152. Tama ba? 0.4. 50.2. 150.2. Then, over here, meron silang gachapon. Super cute. Iba-ibang price. May 400, may 300. Ayun sa baba. Over here, merong gym. Then, may microwave pala. Ayan. Sige, pakita na natin. Ayan. In fairness naman this hotel, you see elevator, please touch discounts to the sensor. Breakfast is the second floor. Please go to from 6:30 a.m. to 9 a.m. okay, room tour time. So, pagpasok, merong, anong tawag dyan? Yung sa patungan ng luggage, and then, air purifier, and then, full-size body mirror. Pasensya na nakapaa ako. Dito, may mga hangers. And then, for your clothes, ito pang shoes. Ay, ito ay pang shoes. Tama ba ako? I'm not sure. Kasi may brush, may pang pang kalso. Fabric freshener. Tapos, over here, merong CR. So, open ay pa ganito. Merong mga tissue, toilet, another mirror, and then may blower dyan. And then, may mga shampoo, conditioner, and body soap. Meron ding hand soap. And towels. And then, merong TV dito. And, ayun na. Ayun na yung beds. So, isang queen size. Isang single bed. So, medyo maliit. Hindi medyo. Maliit. So, pa isa-isa lang ang bukas ng maleta. Tapos,
May window dyan, pero yung window is wala rin makikita. Guys, mention ko na rin pala, meron din palang kasamang pantulog dito. Ayan. May top and may pajama. So, actually, uso yan dito sa mga hotels na may kasama talagang pantulog. So, sabi ko, dapat din na lang pala kami nagdala ng pantulog para less space sa luggage, diba? Ayun. Tapos, sobrang comfy pa ng mga pantulog nila dito. Ayun. Just an advice, if ever, wag na kayo magdala ng pantulog if comfortable kayo gamitin yung mga damit dito. Kasi for sure naman malinis to kasi Japan to, diba? And then, over here, may kettle, mga baso, may vault, and may ref. Yun lang, that's all. Yung tsura ng room. Again, ito ay triple family room. So, lagay ko na lang dyan sa baba yung price. And, ililink down below ko if you are interested. Yung Wi-Fi speed pala dito sa hotel, ito. 83.38 Mbps. So, okay lang. Mabilis-bilis naman siya if kayo ay mag-work. Meron silang coffee machine. So, you can make your own or what you want. So, basta pick nyo lang kung anong bet nyo. And then, American breakfast. So, meron potato, fries, sausage, egg, bacon, chicken, may parang noodles. Hindi ko siya parang curry to. Curry. And then, parang macaroni salad. And then, mga sibuyas, carrots, cucumber. So, make your own salad. And then, over here, yung mga cold drinks. Just like yung sa hotel natin yesterday. And may miso soup. Ayan, miso soup. Ano ito? Hitsumabushi. What's that? Oh, may rice with eel. Masarap yan. Try natin later. And then, of course, normal rice. And then, merong breads, tapos may oven. So, you could heat up your breads. And then, yan, mga butter, syrup, cereals, yogurt, fruits, simple fruits, and then, mga jams. Ayun, may milk. Thank you, Danas. Wala ako, no? Yung eel na fried rice, miso soup, bacon, sausage, and pancit guisado. So, ba to? Kasi coffee. Pasensyahan nyo na yung boses ko, guys. May sakit po ako ngayon. But I will still try to vlog, of course, kasi sayang naman ang ating trip. Kung nilagay siya ng subtitle. Nalagay ako sa subtitle. But still, I'm dedicated to do this, so let's go. Guys, ito palang side ng breakfast hall. Meron sila nung pang solo. So, tapos meron mga outlets. So, if ever you want to work, pwede kayo dito. Tapos may view ng city. Dito pala across the breakfast hall, merong coin laundry. So, if gusto nyo maglaba, ayan. Meron. Tulog lang kayo ng 300 yen. Hey guys, so pa-check out na kami dito sa hotel and I just want to quickly share with you my thoughts on this hotel. But before that, gusto ko sabihin sa inyo na malaman namin today lang nung mag-check out kami na meron pala silang luggage delivery. So, if may next hotel pa kayong pupuntahan, they offer service of delivery. But akala namin kasi same day delivery siya. So, yung pala, dapat day before, nagsabi na kayo sa kanila na pa-deliver kayo kasi the next day pa siya dadating. So, we should have sent the luggage kahapon para dumating sana siya today. And, ang downside din, kasi yung next na check-in na namin ng hotel sa Osaka is a self-check-in hotel. So, walang tao doon, walang reception, and they tried to call yung next hotel namin, and
they still accept naman ng delivery. Iiwan nga lang ng company dun sa lobby ng hotel, but yun nga, they are not responsible if mawala yun. So, if ever lang na you will avail this kind of services, just make sure na yung next hotel, yung pag-deliver ng luggage nyo is they have reception to accept the delivery of your luggages. Okay? Tapos, yung price range pala ng delivery is between 2,000 to 3,000 yen. Diba? So, mura na sana. Kasi nga, napagod na rin kami magbuhat dahil ang bigat kasi majority nga dito, diba, stairs. Yung bigat ng mga luggage. So, today, I don't have a choice. Kailangan namin magbuhat. This is my thoughts on this hotel. First, yung space. Sa room muna tayo. The room, yung bed, malambot. Yung CR, malaki. And enough naman yung hot shower and yung hot water. Yung bidet maayos. Mabilis yung internet connection. Pinakita ko, diba, nasa 87 ba? Mbps. And then they have a TV. And yun nga, may initan ng tubig, which is and may ref, which is important. Yung plancha, wala akong napansin, but pwede kang manghiram sa lobby. Sa space, masikip. So, alam naman natin na dito sa Japan is mahal talaga ang space. So, if you want affordable hotels, please expect na maliit yung space area. Kaya kami, kanya-kanyang pwesto, gilid-gilid lang kami nagbukas. Although, nakapagbukas kami ng mga maleta namin. Isang large, dalawang medium. Nabuksan namin ng sabay-sabay. Yun nga lang. Excuse me. Yan ang galawan namin dito. Ayun. But, overall, it's a good hotel. The breakfast, on our second day, hindi nagbago. Same pa rin yung in-offer na breakfast. Pero we don't mind. As long as may kasamang breakfast, makakain kami. Go lang. Pero if you're staying matagal, siguro mga 5 days or more, magsasawa kayo, panigurado yan. Next is, the location of the hotel is super convenient. Dahil this hotel is 5 minutes away from Isaya Odori Station and 7 minutes away from Fushimi Station. So, walking distance lang yun. And then, pagbaba mo, may Family Mart, isang tawid. Kabilang side, merong supermarket na nag-offer ng mga, yung nagsisale kaya yun. Pero anyways, nag-offer sila ng mga bento boxes. Ano yun? Yung mura. So, meron doon, meron dito. Meron, 2 blocks away, merong B Drugstore, which is a big pharmacy na may grocery. So, doon nagsisale din yung mga pagkain after 7 p.m. Location, sobrang okay siya. Walking distance, everything. And walking distance to sa Mirai Tower, yung pinuntahan natin. Din sa isang vlog natin, pinuntahan natin yun. And walking distance din siya sa Nagoya Art Science Museum ba yun? Basta yung may malaking ganon. Walking distance lang din yun sa kabilang side naman ng hotel na to. And that's it for this video. I hope I was able to cover everything. Again, this is Nancy Gavihat. Thank you so much for watching and I'll see you on the next one. Bye!